O yan na, walang script. Okay. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Narong kayo. Pasensya na kayo, nagkaroon ng Technical problem. Hacking problem. yung technical problem gawa ng video ni Nyulo na ano ba yung compose mo na naman na bago? May bago tayo compose, resign. Pusang ina mo, Alang Peter. Tinanggalan tayo na audio niya. Tinanggalan tayo ni Alang Peter. Saan ba magre-resign? Sa pagka-Senate President o pagka-ano? Pagka-senador, mawala ka ng bigla. Batiin na natin ng bonggang-bongga yung ating mga Umpisa viewers. mo na. Sa lahat ng ating mga kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po kayo dito sa Bengador! Yun. So, maraming salamat sa lahat ng mga subscriber namin na nanonood ngayon at nagtitiwala ng buong buo sa ating programang Bengador at lalo na sa mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at sa Mindanao, mga kababayan, except sa Davao. Kaya sa lahat po ng mga manonood natin, tutok na po kayo. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Dito lang yan sa Bengador. Kasama natin si Boss Nyolo. Hello, mga kababayan ko. Kamusta po kayong lahat? Nandito naman po ang inyong Bengador. Nga po pala, ang ganda ng ilaw. I love you all. Napakaganda po ng ilaw natin yan. Nawawala po yung inapakan ng mga astronaut. Ngayon, eto po. Bago ang lahat, bago natin ilipat doon sa ating pinaka-main na guest, yan po yung guest natin. Yung ito, guest natin to. Abangan nyo po ang interview niya sa TV5. Siya po ang nagrepresenta sa atin bilang Bengador. Abangan nyo po TV5 kay Jojo A all the way. Yan. May interview po siya. Walang iba. Sino pa ba? Mike Cervera. Yun. Kagagaling lang ho natin. Siyempre, thank you sa TV5. Thank you sa Politics All the Way ni Jojo Alihar. At siyempre, sa inyo po na laging nakaantabay sa aming mga lives, sa aming mga ginagawang pagpapaliwanag para mapaliwanagan yung mga natutulog ng mga diwa ng mga DDS. Siyempre, hindi ho nakadalo yung ating mga guests ngayon dahil may mga importanteng biglaang lakad. Sayang. Mukhang magkakaroon ng ng matinding mga mangyayari saka mga susunod na araw. Antayin natin 'yan. Pwede ba sabihin ko sino yung guest dapat natin? Sabihin mo. Nako. Oo. Walang iba kundi si Attorney Gadon Oo. at si Sentry. Actually, kanina nakita ko si Sentry sa TV5. Nandoon din ako, in-interview din tayo doon. Abangan nyo po yun, matutuwa kayo. Sabi ni Sentry, ganun lang. Sabi ko, akala ko naman ganun, kita na dito. Mukhang meron palang pupuntahan na. Ano nga po pala? Ano bang balita sa interview siya sa TV5 at anong update doon? Kamusta naman yung interview, Boss Mike? Gusto nila maging regular na ako doon . Iiwan mo na kami? Tuwan-tuwa sila. Sabi ng mga crew doon at saka si Sir Jojo. Sabi niya pwede ka ba mag-regular na lang dito? Masaya . Sabi ko, paano naman yung Bengador? Hindi natin iiwan ang Bengador. Sir Mike! Speaking of mabuhay, may salitang buhay. Muntik na rin tong mag-agaw buhay. Ano naman tungkol sa agaw buhay mo, Boss Ayan Mike? Kasi may mga nabalitaan tayo na bukod sa panggigipit at pagpa-file ng mga cases against sa mga taong nagsasalita laban dito sa mga Duterte, ito yung bagong modus nila. Ako, nabilib ako kay Boss Mike . Alam mo bakit? Despite of many struggles natin na pinagdadaanan ngayon, ito na po ngayon ang bagong modus nila. Pinapapatay na ho kami. Pinapapatay na ho yung mga host dito. Actually, siguro, baka ang nila, patahimikin tayo. Sabi ko nga, hindi kami madadaan sa ganyan. Correct. Sa mga pananakot, sa pagbabanta sa buhay. Hindi madadaan sa ganyan at hindi kami madadaan sa ganyan. Kundi kami ay siguro gawin natin ang tama. At baka sakali na magustuhan nyo na yung lalabas sa aming mga bunganga. Kasi ngayon sabi ko nga dun sa interview sa akin, bakit daw ako bigla-bigla
naging palamura. Hindi ako ganon. Eh bakit nga ba? Bakit ka naging palamura? Kasi nga, Yes. kailangan para maunawaan ka ng taong pinapaliwanagan mo Mm. kung ano yung dayaliko, kung anong pangungusap ang ginagamit nila, kung anong salita yung ginagamit nila, dapat ganun mo rin sila kausapin. Mm. Palamura sila, dapat ganun ka rin. Para maunawaan ka magkaintindihan nila. kayo. Hindi. Tayo, naunawaan naman tayo ng maraming mga tao, di ba? Mm. Oo, yung mga supporters natin, yung mga followers natin, subscribers natin, nauunawaan nila tayo. Pero yung iba, yung mga taong dapat na paliwanagan natin para ma-convert sila, yun. Ganun din dapat natin sila kausapin. Kasi yung mga GGS mga GGS. Ay, di pala. Yung mga DDS, iba pala yung GGS. Yung mga DDS po kasi, kung murahin nila tayo, okay lang. Mm. Pati yung mga followers na pumapalakpak pag nagmumura. So pag nagmumura rin tayo, naiintindihan tayo nila. Kasi ganun sila pinalaki ng tatay nila. Mm. Yung Tama. pagmumura. Diba? Speaking of pagmumura, kasi nga sabi ko nga, huwag kayong magagalit, huwag kayong mapipikon kung kami minumura namin kayo. Dapat okay lang sa inyo. Dapat nga maging masaya kayo eh. Bakit? Dahil yun yung gawin ng mga idol nyo, di ba? So ibig nyo ba sabihin kapag ka ang Duterte nagmura, ibig sabihin nun, hallelujah? Mm. Oh. Kapag ka kami na ibig sabihin masama na? Mali yun. So dapat, maging maging Patas. patas sa pagtingin kung sino-sino. Sige. Ang dating parang sila lang yung anak ng Diyos, ano? Parang ganun. Sila lang yung pwedeng tumira, sila lang pwedeng magmura. Utang ina nyo. Kung murahin nga nila si Presidente Bongbong Marcos, grabe, wagas. Oo. 'Di ba? Pero nung nakatikim ng mura sa Bengador, itong tatay nila at mga susunod nilang gustong maging pangulo, nasaktan sila. Nag-iiyak sila diyan. At saka galit na gusto nang magpumatay ng tao. 'Di ba? Pero tanong lang, Boss Mike, paano ka nga pala dinikitan nung na yun? Wasak daw kotse mo. Kasi Ikwento. maraming bago mo ikwento, marami talaga nag-aalala. Marami nag-PM sa akin all over the world. Nangyari sa Pero alam mo, sinalba kita ron eh. Sinalba Sa bagay, kita. ano? Kung isipin mo maigi. Oo nga Actually, pala. gusto niya nang kunin yung sasakyan na ginamit ko. Di sana siya yung na-target. Kung sana yung Baka patay. hindi mo naisip yung mga dapat na naisip ko. Nasirang ka na. Direct Freddy. Direct Freddy. Ganito nangyari doon. Habang nagdadrive ako, kinatok yung pinto. Syempre tinted. Tapos medyo maulan pa, maambon-ambon. Madilim na ang palig. Pero syempre, nakatingin tayo sa galaw nila. Nung nakita ko yung nasa likuran, parang may huhugutin dito sa kanyang tiyan, banda. Parang may humuhugot. Dudukutin. Kinaripas ko na. Kaya yung sasakyan, kahit na may mga barrier dyan, kahit may mga bakod-bakod na bakal dyan, okay lang. Narabas Sasakyan mo lang naman yan eh. Sinag-aasa mo na Grabe, talaga. no? Sinagasa ko na. Nakita mo na may litrato. Grabe yung Grabe. sasakyan. Grabe yung sasakyan. Pinakita ko nga eh. Hanga ako sa'yo, boss May, kasi yung mentalidad mo that time, yun agad yung naging action mo. Kasi kung tatanga-tanga ka, di ba? Yung iba dyan. Ibababa mo pa yung pinto. Mamalimos ka ba? Diba? May namamalimos bang malaki katawan? Kaya nga kaya ako mag-iingat na ako ngayon. Yung motor ko na Mio, papabully troop ko na. Para safe. Para safe talaga ako eh. Kasi nagkakabarila na po dito, nakakatakot na po. Siyempre po, 5 pamilya ko, 5 asawa ko, paano na yan? Paano ko masusuplayan niya kung wala na ako? Kaya lumaban po kayo ng patas. Di ba? Kami po dito, nagbibigay lang po kami ng mga kuro-kuro palapalagay at mga guni-gunita para sa mga nangyayaring politikal ng bansa. Pero kayo, gusto nyo kaming mawala. What the F? Pero alam mo, nagtataka ko. Kasi kung mayroon mang dapat na number 1 na banatan sila, dapat kayong tatlo eh. Bakit ganun? Nagulat ako, bakit ako? Bakit naman ganun? Ba't kami? Number one ka doon. Kaya nga eh. Ikaw yung hukagi Number dito 1 eh. ka, number 2, number 3, number 4. Kaya ba't nga. wala Ay, ako wala dyan? pala ako sa listahan. Ikaw ang hukagi eh. Ba't kami? Di ba? Oh. Kayo yung mga malulupit na bumanat. Anak ng... Pero bakit ako? Ikaw daw yung pogi. Ikaw ang ano eh. Ikaw ang ano eh. Heto na nga. Ikaw, Ano ba ang
kaganapan na dapat nating pag-usapan at banatan. Puntan na natin tong putang inang si Cayetano. Yan, At yan. isama na natin itong ate na nagdadadrama na naman hayop na to. Ayan na! Nako May po. paano ka pang hayop ka? Ano, may paalalay ka pa? Baka naman chinachansingan mo sila. Tama. Teka lang, para napansin ko kayo na mild eh. Mild yung bitaw eh. Biglang pagdating kay Cayetano, putang ina mo, putang ina mo. Gigil na talaga ako. Bakit gigil na Umaga pa gigil? lang. Bakit, Direk? Puta ka na pa, baby kasi. Halatang bading. Yung hindi na kumaaura pa kay John Vic. Yung mga ganun yung hawak. Isip ko, Kinakapa. kinakapa yung muscles niya. May abs. Si John Vic naman. Diba? Para pagkakasabi ni Secretary John Vic. Una nakatayo eh. Oo. Biglang gumano. Alam mo, napaisip ako, Secretary John Vic mawalang galang ang dami-daming pulis sa labas, pinahilera mo sa loob. Mm-mm. Diba? Pero malala yung kanina yung nakita yung sa video yung si Robin tsaka si John Vic, nagbabalyahan. Nagyayakapan. Oo, iisip ko ano kayang ending nito sa huli. Baka kala ni Robin si Sharon. Kaya na naman kayo, binabanatan nyo naman ang kaibigan natin, John Vic eh. Oh, si Secretary John Vic, sabi nyo, John Wick. Kita nyo, binabalya-balya. Diba? Yan si John Vic. O parang ayaw nyo sa mga ayaw na. Binabalya lang ni Robin Padilla. Ay, parang ayaw nyo sa mga ayaw. pero mapag-usapan natin yung nangyayaring hearing sa Senado ngayon. Yung Blue Ribbon. Ito bang hearing sa Senado ay legal o illegal? Yan ang gusto ko pong malaman kasi gusto ko mapag-usapan natin dito ng apat. Kasi ako po kasi sabi nila, ito daw pong si Alan Peter Cayetano ay sinipa na sa pagka-Senate President. At Senate for tempore, itong si Sherwin Gatchalian. Ngayon, ang tanong dito mga kapatid, sino ang susundin ng taong bayan? Okay. Yung pinatalsik ba? O yung talagang legitimate na nakaupo ngayon na Blue Ribbon? Mauna na ako. Sige. Huli na to, pagod eh. Tamo. Tulala eh. Hindi, pinagbibigyan ko lang kayo para naman sumikat kayo. Ay, oo nga pala. Para Lagi na lang kasi ako eh. para kami rin may riding in Sa tandem. susunod, kayo naman ang bibitahin sa TV5. Oo nga pala. Oo, para kayo na yung number 1 na target. Okay, mauna na ako. Sige, tira. Ito po mga kababayan, bilang bukas na issue ngayon, ang legit po talaga dyan ay si Sherwin yata yan. Sherwin yata yan. Sherwin Diba? Gatchalian. Sherwin Gatchalian, mga kababayan. Kasi po, ganito, dalos tatatlong araw kayong hindi papasok. Tapos, nung nagkaroon ng quorum, nagulat kayo sa nangyari. Pia, Alan, Loren, Amy, Baba, Robin, Marcoleta, Aso, tumigil kayo sa kaibangan nyo. Si Sherwin na po ang kinikilalang Senate President sapagkat 12 po iyon. Malinaw na malinaw, saan man tayong anggulong pumunta, may mga Supreme Court decision na rin po na nagpapatunay na legal ang nangyaring quorum nung nakaraan. So sa mga tuwid, yung nangyayaring hearing ngayon ng 18 Marites, Bulaan! it's a dog show. Dog show! Kumbaga, Show up. Yes. Show up ng mga Cayetano ngayon, yung kanilang mga pitbull. Hindi dog show. Ewan ko kung naalala nyo yung turuhan sa Avenida noon. Ay! Parang ganon ha. Bata pa ako nun. Bata pa ako niya, mga phenomenal days. Hindi, 60 na ako. Siyempre, alala ko yan. Panahon ko yan eh. Turuhan sa Avenida. Alam nyo yan. Kasi pinag-uusapan nila ngayon. Ngayon, ang dami ng mga issues na pumapalo. Dinawit na nila si Senator Ping Lacson with Senator Soto, kasama yung staff nila. Sumakay daw doon. Alam mo, itong mga binabanggit nila nakakatawa eh. Na totoo lang. Kung titignan natin, papakita ko sa inyo. Ito, napakadalihong gumawa ng isang kwento na masasabi nyo na, oy, ito, sumakay dito si ganito. Sumakay dito. Ito
Alam mo, dinodog show nila mga Pilipino eh. Oo. Tinuturo! Tinotoro eh. Tapos ang ano pa, halatang halata po. Kung mapapansin nyo, ganun din kung paano yung format ng We're Under Attack ni Cayetano, pusang ina mo. No. Ganun din, live nila ngayon. Sila pa rin yung nag-live. Ang kapal ng mukha nyo, fake news, pinapakalat nyo. Hindi, pinipilit nilang tinatayo yung dignity na tama ang 18 Marines. For example, bibigyan ko kayo ng kung paano gumawa ng fake news itong mga to. Oh, Imagine ninyo, mga kababayan ko, ilalapit ko po ito. Pwede po bang ma-zoom in to para makita po ninyo? Pwede nyo po bang ma-zoom in tong... Hindi, ilapit mo na doon. wala. Pa-zoom in po ako. Para makita ho ng mga kababayan natin. Kita nyo ho, mga kapatid, papakita ko sa inyo. Itong hawak na nilabas ng 18 Marites na picture ni Senator Ping Lacson at ni Senator Tito Soto, mga kababayan, ay sinasabi ho nila, ito daw ho ay sasakyan ni Saldico na helicopter at sumakay daw ho itong dalawa ng senador natin sa helicopter ni Saldico. Samantalang wala ho silang ipinapakita na matibay na ebidensya o kahit na plaka o number ng helicopter O, na nila. patunay. O kahit yung piloto, di ba? Kahit yung piloto na yung helicopter sinakay nila ay pag-aari talaga ni Saldico. Putang ina mo, Saldico. Madaling maglabas ng isang issue at nasa taong bayan na lang po kung pakikinggan nyo po ito o paniniwalaan nyo ang mga kasinungalingan na sinasabi nitong 18 Marites. Tama. Alam nyo Diba? kasi, ganito kasi ang format lang kaya nila ginawa yan. Kung tutuusin talaga, fake news lahat naman ang sinasabi nila. Pinanood ko yan mula umpisa hanggang matapos. Wala silang pinakitang solid na ebidensya kung hindi picture, kwento, yun lang. Affidavit, nagdadagdag pa. Ang pinaka main post nila dyan, linlangin lang yung utak ng mga kababayan natin. Parang si Gutesa, lumabas, nagpasabog, walang ebidensya, nawala. Kaya nila gustong-gustong lumabas sila 18 Marites para magdadaldal ng kung ano-anong fake news at bigla na lang mawawala. So tatanim sa utak ng mga kababayan natin na yun ay magmumukhang totoo na wala naman ipinakitang ebidensya. May kulang pa yan, may kulang Ano pa. pa kulang? Ang gagawin ng mga 18 Marites, magpapalaganap ng fake news. Gagawin naman ng mga vlogger nila katulad ni Banat Bay, sasalsalin hanggang labasan yung mga utak ng mga bobo. Oo. Kita mo, pag nilabasan na, ano nangyayari? Yung mga bunganga ng mga bobong mga tagasunod nila, nando dun sa social media, nagko-comment. Ano source nyo? Sabi ni ganito, Banat Bay, ganyan. O diba? So, umikot lang yung tinanim nila na intriga, sinakyan ng mga vlogger ng mga bobo at tanga, kinain ng mga uto-uto mangmang na taga-suporta. Yun na nga yung nagiging tirada nila. Kaya ako nakakalungkot man po, mga kababayan ko, pinaniniwalaan ho yung mga ganitong issue, ganitong mga kwento, ganitong mga eksena nila. Mas paniniwalaan nyo ho ba yung wala hong nailalabas na ebidensya? Maniniwala pa ako if there is a video na magsasabi na, sinabi ni maraming salamat nga pala kay Saldico, ganyan, may helicopter, pinahiram sa amin. Diba? Si Jingo Estrada nga, diba? Nung panahon ng kampanya, diba? Kay Saldico rin ang ginamit mo na helicopter papuntang Masbate. Nako. Ito, hindi na tayo. Kayo na tama, kami mali. Bakit kung si Senator Jinggoy, ginamit din yun? Ako hindi ako magkakamali. Bakit? Paano ko nalaman kay Congressman Saldico yun? Kausap ko yung piloto Tinanong ko pa yung piloto Kay Kong Saldi ho ito. Matindi. Diba? Galing kami na Masbate, may kampanya na may campaign. Di ibig sabihin nun, involved din ba si Jinggoy doon? Hindi porke na ganun. Itong 18 Marites, matindi. Naglabas ng picture, kung ano-ano nilabas sa eksena, kung ano-ano pinakita sa tao, may pinakita na nakasakay sa helicopter si Senator Soto at si Senator Ping Lacson, sangkot na sa flood control, sangkot na kay Saldico. Di ba? Eto na, pare. Eto na. Hinahamon ko kayo, Blue Ribbon Committee. Boss Mike, makinig ka dito. Uy, hindi Blue Ribbon Committee inaano nila. Hausyaw. Hausyaw yun. Fake Blue Ribbon Committee. Hinahamon ko kayo. Ilabas nyo si Gutesa. Si Gutesa mismo, kasuhan niya si Romualdez para matapos to. Uy, Tito Martin. Si Uncle Martin, kasuhan ni Gutesa. Tangina, hindi nyo nga malabas si Gutesa eh.
Bakit hindi nyo malabas si Gutesa para magtuloy na tong kaso kay Uncle Martin? Uncle, di ba? Kasi nga, hindi nyo magawa kasi nabuko ang page 20. Kung ano sinabi ni Marcoleta, yun lang ang babasahin sa page 20. Uncle Martin. Parang matagal pa naman ang kinsenas, ano? Ano ba yung boss boy? Ano na naman yan? Joke lang yun! Kami na nagpipigil sa akin. Joke lang yun! Ako naman po, sasagutin ko lang sinabi ni Joke Yolo. lang, joke lang. Tama naman ho yung sinabi ni paring Yolo. Oo. Kung talagang si Gutesa ay Legit. legit, lumabas ka. Labas mo, tapang mo. Oo nga. Diba? Itayo mo ang dignidad ng mga Marines. Correct. Kung talagang Marines ka. Oo. Diba? Kung talaman, naglabas ka ng issue, huwag ka magtago sa laylayan ng kung kani-kanino. Kung patunayan mo, sampahan mo ng kaso si Martin Romualdez. Parang ilang linggo Diba? yan hinintay sa DOJ, hindi lumabas. Eh hindi nga talaga lalabas yun, nasa piluka. Oo, di ba? Nakakumot ka pa sa piluka ni Marcoleta. How could you? Di ba? Yun lang naman ang hamon namin. Kung para kayo sa katotohanan, pag kay Gutesa exempted, gusto nyo si Martin Romualdez, ayun ang topic nyo kanina, nakakarindi na, tumutulo na yung tutuli ko eh. Labas nyo si Gutesa. Siya ang nakakita, siya ang may first hand sa mga maleta. Kasuhan nyo na si Martin Romualdez para matahimik tayo. Alam mo kung bakit nila ginagawa yan? Bakit? Dinadamay nyo si Ninong Martin. Alam nyo, kahit galit ako dyan, ay kahit na ayaw ko dyan, hindi naman ako galit dyan. Sa totoo lang. Alam nyo kung bakit? Bakit? Kasi iniiwas nila yung impeachment trial ni Sara. Tama. Kasi yun naman dapat ang unahin nila. Gusto, Oo. gusto Di ba dapat forthwith? immediately. Immediately. Ano nangyari? Bakit napupunta tayo sa Blue Ribbon na hawak ni Pia? Tama. Na ngayon ay meron pang padrama. Yay! Putang ina, Pia. Best actress ka na. Ang kapal Kaya mo. nga ba ayokong magsalita eh. Kasi kapag ka ako nagsalita, baka mabalik ako sa una. Ako unang target nila. So sa mga Ayaw mo yan, number one. basagin Kayo na na. natin. Basagin na natin. Sa katotohanan at pinakamatuwid na nakapangyarihan ng lahat na ginagawa nila, Oo. tanging pagpapakita lamang sa taong bayan Oo. na itong ginagawa nilang Blue Ribbon Committee kuno Oy. na ipinilit ni Cayetano at ni Pia Oy. na sinamahan ng drama ni Robin, Oy. pagtadakip pala ito para mapagtakpan yung impeachment ni Inday. Yun na nga. Ayun. Hindi ba dapat nag-uumpisa na? Oo. Hindi ba dapat nagsuot na sila ng kulay Nag-convince maroon sila na kapa? O di ba? Bakit ngayon lumabas biglang may motion si Sara. Senate, pwede pakibasura na yung aking impeachment case. Oo. Bakit? Bakit? Ano sa tingin mo? So ngayon, Siyempre, Diyos ko naman, nagtatanong pa ba yan? Guilty ang putang inang yan. Diyos ko naman. Hindi ganito kasi mangyayari dyan. Nagmotion. Feeling ng mga grupo ni Alan Peter Cayetano ay sila pa rin. Marami. Ngayon, pag nagmotion, bagbutuhan na lang tayo kung ibabasura na lang natin to. Oo. Yun ang plano. Ito pinakamatindi, balita ko na ba? May naunang tumalon. Si Escudero. O bibigyan ko na kayo ng balita, may dalawa pa pong tatalon. Oo. Sino ba yan? Sino ba yan? Itong isa, hinihilot pa. Oo. Kasi Hilot pa. nagbitaw ng salita Na? Ang sabi niya, Blind item, blind item. May kaso, wala. walang kaso. Walang kaso. Walang kaso. Walang kaso. Mm. Pero yung isang nagsasabi ng Your Honor, Ay, kung kilala ko na babaguhin yun. ang konstitusyon. Kilala ko na. Tatalon. Ba't tatalon yan? Kasi kasama ni Quezon. Ganon. ito pa, Bata ni Keso. Oo. Tatalon? Teka ito muna. pa po. Sa Ah, dadagdag natin. May dadagdag pa ako. Nahihirapan tumalon tong isa. Sino? Kasi nagbitaw ng salita Hmm. Ang sino man tatalikod sa amin ay mas masahol pa sa demonyo. Ay, Babae, lalaki. putik, babae. Babae! Kung umiyak, prime water, putang ina. Nakakadili Hindi, ka. hindi. Ang luha. Ang luha, prime water. Oh. Paano mo nagagawa Hindi, na nagkakaproduce ka ng tubig? Kami walang tubig, ayop ka. kung ako naman tatanungin Gray! nyo, I will take advantage. Kukunin ko to. Because kailangan ko makabuo ng 16.
Kung mabuo ko yung 16, maliligtas natin ang Pilipinas. Yan ang nangyayari. Kasi yung insider ko, dati senador eh. Gigil na gila ko kanina talaga sa putang ina si Cayetano eh. Tang ina mo. Ang sabi niya kanina baka 13 lang kayo, bababa ako. Yabang, no? Akala mo ko sino, kung ako yung senador, pupunta na kagad ako dun eh. No? Iaano ko na kagad yan eh. Talaga, yung yabang niya, may kasama pang banggit na naman ng Diyos. Meron na ng mga pa Holy Spirit ng King Inang yan. Kung senador lang si Atty. Claire, di pumunta na doon, ano? Yung sabi pa mag-special session daw para magbotohan. Mag-13, bababa na daw siya. May pa ganun pa. Pero hindi daw siya bababa. So may ganun dahil mandato niya daw sa taong bayan. Pero, wala na siyang mandato. Pero alam nyo ba, tama ka, walang mandato. Tama si Goy, walang mandato. Sabi ng isang DDS lawyer, tanging ang magagawa na lang ni Alan Petra Cayetano ang dumulog sa Korte Suprema. Wala na siyang magagawa dyan, wala nang power yung mga pinagagawa niya. Hindi ba mag-Bible Not verse? counted na yan. Hindi ba mag-Bible study? Alam nyo, baka i-appoint ni Kibuloy na kapalit niya. Pwede. Appointed Senator of God. Diba? hindi mga... Utang ina kaysa load ka ng load eh. Alam mo, tama si Boss Mike. Alam niyo po ganito mga kababayan. Ilan ba natitira sa kanila? Ilan na lang sila? 11? 11. Yes. 12 sa kabila. Basic po, huwag kayong malito. Dumaan tayo. Sakyan natin yung sinasabi niya palagi, divide the house. Divide the house. Pag nagbotohan, 12 kila Soto, 11 lang sila, ubos sila. Liliwanagin ko. Diba? Liliwanagin ko. 24 ang senador. Oo. Yung dalawa nawala. Nawala. So 12 kay Laping Lacson at saka Sherwin. 10 na lang kanila. 10 na lang sila. Ngayon, pag dinivide po na house, gaya pong ibig kasabihan natin, ang plenary po ay demokrasya. Nagkakaroon po ng botohan dyan sa bawat issue. Nagkakaroon ng botohan sa bawat batas. Nagkakaroon ng botohan sa bawat komite. Ngayon, pag sinabi, i-appoint natin, halimbawa si Koy, sa committee ng Blue Ribbon, may mag-o-object, magbobotohan. 12 kila Soto, 10 lang sila. Kaya lame duck ka na, isa kang Senate President na tatanga-tanga. Nakaganong ka lang, ang gagawin mo, wala kang gagawin, kundi ipukpok mo. Kahit sa ayaw at sa gusto mo, Cayetano, putang ina mo uli.
bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Singungaling